Umuwi ako para yakapin ang pamilya ko. Pero pagdating ko, may pamilya na siyang iba. 3 taon. 3 taon akong nagtrabaho sa ibang bansa bilang isang OFW. 3 taon ng pagod, sakripisyo at pangungulila. Lahat para sa lalaking mahal ko at sa anak naming sabay naming pinangarap. Ako si Mara. At ang buong buhay ko ay inialay ko sa pamilya ko. Araw-araw akong gumigising ng madaling araw sa maliit kong kwarto sa Dubai. Tahimik ang paligid, ngunit puno ng ingay ang puso ko, ingay ng pagod at pangungulila. Ngunit sa bawat pagpatak ng luha, isang pangarap ang pinanghahawakan ko, ang makauwi at makapiling muli ang aking pamilya. Para sa kanila ang bawat sahod, para sa kanila ang bawat overtime, para sa kanila ang bawat patak ng pawis. Konting tiis na lang. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, isang araw uuwi rin ako. At sa wakas dumating ang araw na iyon. Nagpaalam ako sa aking amo. Pitpit ang maleta na puno ng pasalubong, tsokolate, laruan, pabango at mga damit. Ngunit higit sa lahat, dala ko ang pusong punong-puno ng pagmamahal at pananabik. Excited akong makita ang aking asawa na si Daniel. Excited akong yakapin ang anak kong si Lucas. Hindi ko sinabi sa kanila na uuwi ako. Gusto ko silang sorpresahin. Habang nasa eroplano, paulit-ulit kong binabasa ang huling mensahe ni Daniel. Miss na miss ka na namin, umuwi ka na. Napangiti ako. Hindi ko alam. Yun na pala ang huling pagkakataon na maniniwala ako sa kanyang mga salita. Paglapag ko sa Pilipinas, halos hindi ako makapaghintay. Dumiretso agad ako sa bahay na pinatayo ko mula sa aking mga kinita sa ibang bansa. Ang bahay na pinangarap namin. Ang bahay na pinundar ko. Ang bahay na akala ko ay puno ng pagmamahal. Ngunit pagdating ko sa harap ng pintuan, natigilan ako. May nakasabit na mga kurtinang hindi ko kilala. May mga tsinelas na hindi sa akin. May mga laruan na hindi pag-aari ng anak ko. Kinabahan ako. Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob. Hindi ito nakalock. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang halakhakan ng isang masayang pamilya. Isang babaeng hindi ko kilala ang nakaupo sa sofa. Sa tabi niya ang aking asawa. At sa harapan nila, 2 batang naglalaro habang nagtatawanan. Pakiramdam ko'y tumigil ang mundo. Nang hina ang tuhod ko. Nalalaglag ang hawak kong maleta. Napatingin si Daniel sa pintuan. Namutla siya. May marap na bulong niya. Ngunit wala akong marinig. Tanging tibok ng puso kong unti-unting nadudurog. Anong kailangan mo? Tanong niya, walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi ako makapagsalita. Hanggang sa isang batang babae ang lumapit kay Daniel at hinawakan ng kanyang kamay. Papa, sabi nito. Isang salitang dumurog sa pagkatao. Papa, sa sandaling iyon gumuho ang lahat. Ang aking mga pangarap. Ang aking sakripisyo. Ang aking pamilya. Lahat nawala. At sa unang pagkakataon, napagtanto ko, hindi na ako ang may-ari ng tahanang pinundar ko. Ako na pala ang bisita sa sarili kong buhay. Huminga ako ng malalim, pinigilan ang pag-agos ng aking luha, at buong lakas na tinanong ang lalaking minsang naging mundo ko. Daniel, sino sila? Tahimik ang paligid. Walang sumagot. Hanggang sa marahan niyang sinabi ang mga salitang tuluyang pumatay sa aking puso. Patawad, Mara. Sa gabing iyon nalaman ko ang katotohanan. May ibang pamilya na ang asawa ko. At ang mas masakit, ako na pala ang kabit sa sarili kong buhay. Itutuloy